Amen. Thank you, Kuya Benny. Alam niyo si Benny, pwede ngang siya na rin ang mag-accompany ng sarili niya kasi magaling siya magpiano at maggitara. Next time, next Sunday, or in the future, mapapakinggan ninyo siya na magpiano. At ako yung kakanta. Meron kaming masterpiece ni Benny. Yung kanta na Diyos ng Himala. Nirecord ko yun 2016. And hindi ko lang maibigay kay Mr. Del Rosario, yung may-ari ng Vicor, para yon ay iplaka. No? So, but sa susunod ng mga linggo, kami ni Benny mag-special number. He will play the piano, I will sing. Okay? Parang walang palakpak man lang dyan. Okay. Again, Nenet, our first cousin sa Dumlao side is with us. No? It's one thing that we love kay Nenet, every time na uwi siya, hindi siya pwedeng hindi magsisimba sa Good Neighbor. After this, hindi na magsisimba yan. Okay lang, nakapagsimba na siya sa atin eh. And kay Kuya Benny, talaga we really appreciate your warm relationship with us. Not just as fellow Christians, but as cousins. Si Benny, first cousin ko sa father side. Si Nenet, first cousin ko sa mother side. Pero hindi sila mag-cousin. Yan, ha? So thank you for that. And again, we praise the Lord kay Pauline. Walang isip sa inyo na si Pauline will take the board exam, di ba? I did not announce it sa church. Now, we pray for Pauline. Tatlo lang kami na nag-pray with her. Ako, Pastor Eli Jolanda, and Pastor Ted Ribo. And of course, the family nila. And we thank the Lord that we have now a pharmacist. Meron na tayong, yung drugista. Hindi drugista, drugista. At bihira ang pharmacist, maraming ospital ang kukuha dyan. Even mga pharmaceutical company. If she decide to be a medical representative, immediately may kotse yan. Tama, Aaron? May kotse yan, immediately yan. May salary, mayroong meal allowance, may uniform, may chance to go abroad if she decides. Kung ayaw niya ng kotse, di ado siya sa hospital. Na? These are all big possibilities for Pauline and the rest of us, mga kabataan. Kaya mag-aral maigi. Okay? Meron ako yung pinagpipray na makakuha ng trabaho sa Canada. Okay? Ang prayer ko nga sa kanya, pag napunta siya ng Canada, huwag niya makalimutan ng Good Neighbor. Di ba? With God, nothing is. Only God, only Jesus Christ will take good care of us. Yun ang kanta ni Kuya Benny. Actually, nirequest ko sa kanya, baka pwedeng yun ang awitin mo. Parang national anthem na niya yun. Pero every time he sings the song, it gives us stronger, wider, higher faith and trust in God. Amen? Tayo po'y manalangin. Father, we thank you that this last Sunday of the month, we can be together, Lord, in your sanctuary to offer you our praise and our worship. Help us, Lord, to learn from you, to be obedient to your command, to be the kind of Christians you want us to be, according to your purpose. In Jesus' name, Amen. Good morning sa ating good evening sa ating mga kapatiran dyan sa Canada. I'm sure you're all happy seeing Kuya Benny sing dito sa church, sa inyong mother church, dito sa Good Neighbor Christian Fellowship. And doon sa iba natin sina Michael, sina Jonah, all of these people are
tune in sa atin. At yung ating mga kapatirang hindi nating kasama ngayon, I'm sure they are tuned in sa ating pananambahan through our live streaming sa Facebook. Sa inyo lahat, sa pamilya ni Pastor Ray Garcia, we will never stop being grateful na kayo po ay kasama namin online sa pananambahan. Alam po ninyo, the more I go over our topic sa Psalm 23, the more I gain insights. The more I don't want to finish it yet. Parang gusto ko, wag munang tapusin sapagkat ang daming binibigay ang God sa akin, insight on the topic Psalm 23. And when I was reviewing my notes, suddenly it came to my mind na in many instances that we study Psalm 23, we always focus on the shepherd, Jesus Christ. Our mind is focused as to how and what Jesus Christ, our good shepherd, can do to us. In fact, si Jesus Christ, tatlo po ang title niya as a shepherd. He is a good shepherd, He is the chief shepherd, and He is the master shepherd. May iba-iba pong paliwanag. But we are looking dito sa ating pag-aaral as the good shepherd. At 6 po yung ating pag-aaralan, 3 na po yung ating napag-aralan. Di po ba? Tama po ba? First verse, second verse. Ngayon ay yung 4th, 5th, and 6th. But, let me focus first on the sheep. Tayo. We are Jesus' sheep. Hindi sheep, sheep. We are Jesus' herd of sheep. Now, sa akin pong pag-aaral, I also refer to some sources. Ang sheep, may 2 klase ng sheep. Alam po ba ninyo yun? Isang good sheep, isang bad sheep. Kadalasan, when we talk about sheep, we can say so many good things about sheep. Okay? Nasa Bible din po yun eh. Pero ano po ba ang katangian ng mga tupa? Marami, I just will give you 4. Okay? Una, they are very gentle. Ano ba sa Tagalog ang gentle? Maamo. Maamo ang tupa. Okay? Generally. Number 2, they are also experiencing some sense of fear, despair, and happiness. Meron din po silang nararanasan na pagsubok, problema, takot, lungkot, at saya. See, alam po ninyo, ang mga animal, we may not be aware of it, pero animals demonstrate certain characteristics. Halimbawa, pagka may darating na lindol, alam niyo, may mga hayop na nagbibigay ng kaibang mga babala. See? At yun napag-aaralan din ng mga scientists. Okay? Pangatlo, ang sheep, ano sila, they follow one another. Grupo yan eh.
Kung nasaan yung mga kasamaan, andun sila. See? Just like us here at Good Neighbor. We are all together, especially on Sunday. Di po ba? Pang-apat, they move away from things that frightens them. Umiiwas sila sa mga bagay na tatakot sa kanila o magbibigay ng takot. See? Kaya kailangan nila ng shepherd. Marami pa yan. Pero 4 lang po yung aking ibinigay. Para po maisip natin na ganun pala ang mga tupa. Marami pala tayong pwedeng matutunan sa mga tupa. Number 1, they are of gentle behavior. Ano ba sa Tagalog ang gentle? Malumanay. See? Malumanay. See? Kaya ang sheep generally sumusunod kung saan pupunta ang kanyang shepherd. Wala kayong makikitang shepherd ng tupa na nasa likuran at tinataboy. No. Sanay sila na kung nasaan ang shepherd, doon sila. At saka talagang magkakasama. Kaya nga kawan yan kawan, herd. Okay? Ang sheep, hindi yan individualistic. Okay? Hindi yan nabubuhay na mag-isa. Palaging may kasama. Pero, ito, merong masamang ugali ang sheep. 2 lang yung aking i-share sa inyo. Ano yung una? Merong biting behavior, may mga may mga tupa na nangangagat. Okay? Nangangagat. Pangalawa, may tupa na nanunuwag. See? Akala natin lahat gentle, no? Meron palang tupa na nangangagat at nanunuwag. Ibig sabihin, they can do harm to others. Tignan nga niyo katabi niyo kung tupang mabait o tupang nanunuwag. Okay? We may not know it, pero there are times para tayong biting sheep or batting sheep. Hindi ba? Yung tupa ka pero nagdadala ka ng sakit sa iba. Tinatanong ko nga agad ano ba ang mas madala sa akin? Biting sheep o obedient or gentle sheep? Hindi ba? Ask yourself, ano ang malakas sa atin? Gentle or biting? Hindi ba? Yung nagdadala ng sama ng loob sa iba. Yung hindi alam nakakasakit na pala sa kapwa. Pero tingin mo sa sarili mo, ikaw ay isang usa. Okay? Yung lalayo, lumalayo. Kaya nga ang shepherd, sabi ko, meron laging tungkod at pamalo. Yung tungkod, may kalawit yun. Parang kinukuha niya ang sheep para manatili sa fold. Yung pamalo, laban sa mga kaaway, mga wild mountain animals. So, this is one thing that we must bear in our hearts and in our mind. We are the sheep of Jesus. Now, one thing good about Jesus, ano man ang ugali ng sheep, ano man ang ugali ng Kristiyano, Jesus as our shepherd, He will never abandon His sheep. He will never abandon His sheep. In fact, hahanapin pa niya yan just like what He did to Peter. Di ba si Peter, 3 times siyang ipinagkaila? Pero when He resurrected and He made sure that before He ascended back to heaven, He talked to Peter and He restored Peter into the fold. He will never. Kaya lang, hindi naman niya lisensya para ang isang sheep laging nangangagat o nanunuwag. Okay?
It's just like us. God will never abandon us, pero hindi naman lisensya para hindi ka maging mabuting tupa. Para hindi ka isang tupa na nakakasakit ng damdamin ng iba. Nakakita na ba kayo ng tupa na nanlilisik ang mata? Nakakita na ba kayo ng tupa na may pangil? Nakakita na ba kayo ng tupa na mayroong matatalas na kuko? Nakakita na ba kayo ng tupa na may sungay? O mamaya, tingnan ninyo yung sarili nyo sa salamin. Tingnan ninyo yung kamay nyo. Tingnan niyo yung bibig niyo, baka may pangil. Baka may sungay. Baka nanlilisik ang mata. But whatever kind of sheep you are, rest assured, He will never abandon you. The sheep can abandon the shepherd, but the shepherd will never. Kaya nga yung parable of the lost sheep, ilan yung alaga ng shepherd? 100. Ilan yung hinanap? 1. Sinabi ba ng shepherd na, isa ka lang naman meron pa ako 99. No. He made sure that the 99 is saved, and then he looked for the lost sheep. And when he found it, he carried it. Hindi niya yan hinila. Kinalong niya. At dinala niya sa 99. Di ba may kanta niyan? He will carry you. Anong kanta yun, EJ? He will carry you. There is no problem too big. Di ba? Oh, see? He will carry you. Jesus Christ, whatever kind of sheep we are, He will always carry us. Kaya po, isang bagay na ipagpapasalamat, dalawang klase ang shepherd. Si Jesus Christ din ang nagsabi. Alam po ba ninyong may ibang klase ng shepherd? Yung tinatawag na hired shepherd. Yung pong shepherd, yung true shepherd, meron po akong libro. Ginamit ko po yon sa seminar sa mga teacher. At yun laging binabanggit ni Ate Puring. Daddy, hanapin mo nga yung libro mo na yun. And if you can share it sa church. Hindi ko na makita. No? Doon sa libro na yon, ang shepherd, sanay sila na natutulog na mababaw. Yung tulog manok, kung sabihin. Ang tulog manok, sa konting ingay, nagigising. Ang shepherd, ganon sila. Yung true shepherd. Ha? Sila pag natulog, konting kaluskos lang, nagigising. Bakit? Kasi gusto nilang laging napoprotektahan ang kanyang mga tupa. Pangalawa, yung tunay na shepherd, natutulog yan malapit sa tarangkahan ng koral. Para alam niya kung may magbubukas ng pintuan. Kaya meron siyang katabing pamalo. At yung pamalo pala ng shepherd, yun po ay galing sa ugat ng isang puno na yung ugat na yon, ang pinakamatibay na ugat ng puno na yun, yung kinukuha. Ibig sabihin, pinagsisikapan ng shepherd na ang kanyang pamalo ay matibay na bahagi ng ugat ng isang puno. Okay? So, hindi basta-basta pamalo. Siyang pamalo na matibay para pangsanggalang sa mga wild mountain lions. Okay? Ganon tayo mahal ng ating shepherd. He will not abandon us. He will never sleep para tayo ay kanyang maingatan. Di ba may kanta tayong ganan? Kanta ni Don Moen, He never slumber. He never sleep. God never. Our shepherd 24/7 ay nagbabantay sa atin. Yung hired shepherd,
Yan yung mga pagka may panganib, tatakbo. Iiwanan ng sheep. This hired shepherd, at the sight of a problem, of danger, he will run away, he will leave, he will abandon the sheep. Maraming ganyang shepherd. In the midst of some difficulties, ready to abandon. Imagine ninyo ako. Kung bigla na lang sabihin ko na, I'm done with you, I'm going out. What will you feel? You will feel happy? Di ba? A true shepherd will never abandon his sheep. A true minister will never abandon his church, no matter what. The church may abandon him, but he will never. Because Jesus Christ never abandoned the church. Tama po ba? Pasensya na po doon sa mga nag-abandon ng church. Pero that's what I want to tell you. Okay? And when you abandon the sheep, when you abandon the church, you will be the one sorry. The church may be sad, but they will never be sorry. But a shepherd that will abandon the sheep will always be sorry. But Jesus Christ, He will never be sorry because He will not abandon us. Meron verse dyan sa Hebrews. Ano sabi sa Hebrews chapter 13? Yung Hebrews 13 na yan ay kinopya o salin ng Deuteronomy. Yung Old Testament teaching, promise ng God. Ano sabi dyan? Ayan, no? Deuteronomy at saka Hebrews 13. Ano sabi sa Hebrews 13? Never will I leave you. Never will I abandon you or forsake you. Yan ay ayon sa Deuteronomy 31:8. Ano sabi sa Deuteronomy? Basahin nga ninyo. Sabay-sabay po tayo. Ready, start. Kaya ang mga sheep, they are never afraid. Kung natatakot man, sarili na nila, nagdadala sa kanila ng takot. Okay. Kayo ba natatakot? Sino sa inyo ang hindi natatakot? Wow, ang tatapang nyo. Ako, madalas matakot. Ulitin ko, sino sa inyo ang hindi natatakot? Sino sa inyo ang natatakot? Yan ang gusto ng God, yung natatakot. Kasi the fearful we are, diyan natin na-realize yung value ng pangako ng Diyos. Tina, I will never leave you. Okay? Alice, I will never forsake you. Yun. Even if you will forsake me, I will always be with you. Ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:19-20? Ano sabi niya sa Matthew 28:20? Kaya ba makuha yun? Ano sabi niya? I will be with you through the end of the age. Si Jesus Christ ang nagsabi nun. Yan, no? I am with you always. Tayo kuminsan we are not with God always Why? Ang dali nating hindi sumunod. Di ba? Ang dali nating sumuway. Pero sabi niya, I am with you always to the very end of the age. That's the kind of shepherd we have, and that's the kind of sheep Jesus has. Mabuti na lang, majority ng sheep ng shepherd, mababait, masunurin. Yung mga hindi masunurin, hindi niya pinapalo. Kaya hindi ka papaluin. Kakalawitin ka, gently, para daling ka muli sa fold. See? Kaya,
mahalaga. Kaya sabi ko sa inyo, every time I go over Psalm 23, ang daming mga idea na binibigay sa akin ng God. See? Ang sheep, alam niya na dapat siyang sumusunod eh. Pero pinipilit niyang sundin yung sarili niya. Kaya siya na wawalay. Eh tayo, may mga pagkakataong gano'n eh. Alam mo na dapat kang kasama ng kawan, pero ginagawa mo yung gusto mo eh. Di ba? In the process, you are hurting the herd. Okay? Kanina sa ating Sunday school, ano sabi ko? We must bring sunshine. We must bring joy. You see? Saan? Sa kung sino man ang kasama natin. Ang masama, you bring sunset, hindi sunshine. Yung bang masaya yung grupo pag wala ka. Kailangan malungkot ang grupo pag wala ka. Pero pag wala ka masaya, wow. See? Sa May 1, masaya dyan, sa Tanyong. Huwag kayong mawawala. There's a happening in Tanyong. Di ba kaya Benny? Okay. Now, Psalm 23 is just like that. This is a reminder to all of us. Okay? Kaya nga sabi ko parang ayoko pang matapos ito eh. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, we always focus on the shepherd. We neglect to focus on the sheep. Sino yung sheep? Tayo. Ang gusto lang natin, ano ba yung mapapala natin sa shepherd? See? Ang tingnan natin, ano ba ang nagagawa natin sa shepherd? Do we make him happy? Do we make him sad? Alam nyo na kung ano gagawin. If you want to make our shepherd happy, you know what to do. Simply what? Follow. If you want to make our shepherd sad, ano gawin? Just be disobedient. The sheep knows yung kanyang dapat gawin, pero matigas ang ulo, iba ginagawa, na-heart niya ang flock. Okay? And we cannot be like that. Kaya yung shepherd, talagang sinikap niyang matagpuan mo yung nawalang dalawa klase ng tupa. Doon sa story. Isang nawawalang tupa, isang nagwawalang tupa. Tingnan niyo ang katabi niyo kung nawawala o nagwawala. You see? Di ba? Dalawa lang naman yan eh. Nawawala ka or nagwawala ka. Eh pag nagwawala ka, eh baka pabayaan ka na ng shepherd. Which to me, hindi naman gagawin. Parang isang Kristiyano na committed sa Panginoon. Isang Kristiyano na committed na ang isip na hindi na nakikinig. Parehong committed. Yung isa, nakatalaga. Yung isa, committed na. Ayaw ng pagganahin ng ulo. Hindi na masunurin. Ginagawa na yung kanya sariling gusto. See? Tama po ba, baby? Tama. Thumbs up. Oh, see? Ganun lang yun eh. So, it's up to us. See? So mga kapatid, this Sunday, we are focusing on the sheep. Yung susunod nito, yung 4, 5, and 6, sa susunod na. But I want to leave you this warning. Do not be a bad sheep. Aim to be a good sheep. But whatever it is, God will never abandon His sheep. But we do not rely on that na gagawin mo, yung gusto mong gawin. Alam mo naman ang dapat, pero hindi mo ginagawa eh. That makes you sorry. That makes people sad.
When you know what good thing to do, but you do not do it. Di ba? Sabi nga ni Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Every time we become a bad sheep, we grieve the Holy Spirit. We make God sad. But be as it may, He will never abandon His sheep. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kaisipang ibinigay mo sa amin that this Sunday, Lord, we would rather focus on the sheep. We know our shepherd is good. We know our shepherd will never abandon us. But help us, Lord, to be the kind of sheep, gentle, obedient sheep of the fold. At kung kami, Panginoon, ay nagiging bad sheep, I pray that may you forgive us and help us, Lord, to trod the right path, to gently be with the flock, with the herd, obedient, respectful, humble, umiiwas sa mga bagay na hindi tama, umiiwas sa mga bagay na magdadala sa amin ng harm, ng kalungkutan. Kundi, Panginoon, matutuhan namin na maging masunuring tupa that we can enjoy fully the blessings of God, the protection of our shepherd. Help us, Lord, to be the good shepherd of our good shepherd. In Jesus' name we pray. Amen and amen.